Isang mahinang tapik sa balikat ang nagpanumbalik sa lumilipad na kamalayan ni Jade. Ang pinsang si Allison, ang kanyang nalingunan. Anong iniisip mo, ha? Kanina pa ako sa likod, pero parang hindi mo malang ako napapansin. Nakakaloko nitong tanong. Habang umuupo sa bakanteng silya, ipinatong pa nito ang mga paa sa mesa. Allison, sa palagay mo ba maganda talaga ako? Nakalabi niyang tanong. Tumikwas ang kilay ni Allison. Ano ba namang klaseng tanong iyan? Itinatanong pa ba yan? Nainis kasi ako. I called Michael kahapon, pero parang baliwala lang sa kanya. He was so cold. Sumbong niya dito. Michael, mukhang hindi nito natandaan ng lalaki. Si Michael, yung kaibigan ni Gabriel. Napatango-tango ito. Nagsalubong ang mga kilay kapag kuwan. Bakit pa naman siya tinawagan? Nagkibit siya ng balikat. Giz, huwag mong sabihin. Pinanindigan mo na pagkagusto sa kanya. Bulala si Allison, na lalo pang pinagtaasan ng kilay. He challenged me. Siya lang kasi ang kauna-unahang lalaki. Umisnab sa akin sa unang pagkakataon. Kaya naiinis ako. Umikot pa itaas ang mga mata ni Allison. Para ka naman palang si Aliana. Hindi lahat ng lalaki ay kaya ninyong payukodin. Sumimangot siya. Basta, naiinis pa rin ako. Hindi mo lang niya akong hinitian. Tapos, pinagbabaan pa ako ng phone. Napangiwi si Allison. Huwag kang OA. Hindi bagay sa'yo. Nagmumukha kang bibingka kapag nakasimangot. Lalong nalukot ang mukha ni Jade. Umahon siya sa kinuupuan at tumayo sa gitna ng terasa. Sinadya pa niyang idipa ng bahagya ang mga kamay. Maganda ba talaga ako? O ano? Naiinip niyang sabi. Siyempre naman, maganda ka, no? Kailan ba nagkaroon ng pangit sa ating pamilya? Bakit? Hindi napansin ni Michael yon. Labi niya. Natampal ni Allison ang noo. Ay sus, Jade. Hindi lahat ng lalaki ay sa ganda lang tumitingin. Ang iba ay mas pinapahalagahan ng attitude kaysa sa looks. Hindi lang siguro type ni Michael ang mga super ganda. Siguro ay mas gusto niya ang mga gandang simple. Totoo ang sinasabi ko, my dear. Naranasan ko na rin yan na ma-deadman ng isang lalaki. Tinignan niya ito. At baliwala lang sa'yo. Hindi makapaniwala niyang reaksyon. Hello, Jade. Hindi obligasyon ng bawat lalaki na hangaan o di kaya ay gustuhin tayo. Hindi ako nagpapa-apekto sa mga ganyan. Hindi ganyang kataas ang pride ko. So what? Kung hindi ako type ng ibang lalaki, hindi ko rin sila type. Hindi na lang siya nakakibo. Baka naman kasi type mo talaga. Yung Michael na yon. Kaya ka naapektuhan ng ganyan. Panguhuli pa ni Allison. Type ko nga. Bakit ba? Pasuplada niyang sagot. Sa gwapo siya eh. Alam mo naman, kung ano mga tipo ko sa lalaki, di ba? I like him. Gusto ko siya. Kaya naiinis ako sa pambabaliwala niya sa akin. Ang gusto ko ay pansininiya ako. Then, dapat mo nang pigilan kung ano man ang iyong nararamdaman para sa kanya. Kung ayaw mong lalo ka pang mapahiya. Marami pa dyan na tall, dark, and handsome. No, hindi mo na. Kung hindi niya ako type, fine with me. Pero panghiya niya sa akin, iyon ang hindi ko mapapalampas. Ididilat ko ang kanya mga mata hanggang sa makita niya kung gaano kaganda itong babaeng pinagsusupladahan niya. Determinado niyang wika. Gulo lang ang lilikhain mo, Jade. Kilala kita. Then, don't try to stop me, Allison. Alam mo naman, hindi ko ugaling baliin ang sarili kong pangako at ipinapangako ko. Magbabayad sa akin ang Michael Vivar na iyon. Pinanindigan na ni Jade ang kanyang sinabi. Kinabukasan ay nag-order siya ng mga bulaklak at ipinadala sa opisina ng Vox Incorporated. Nilakirpan pa niya iyon ng munting card.
kung saan inaanyayahan niya ang lalaking lumabas. Bandang 11:00 nang pumasok ang kanyang sekretarya. Otomatiko nagsalubong ang kanyang mga kilay na makita ang mga bulaklak na hawak nito. Kinutuban siya ng hindi maganda. Para kanino ang mga bulaklak na iyan, Yeda? Para po sa inyo, ma'am. Kinuha niya ang mga bulaklak. Nang iabot ito iyon sa kanya. Bago buksan ang card, ay pinalabas muna niya ito. Hindi nga siya nagkamali ng akala. Dalayin nga mga bulaklak na ipinadala niya para kay Michael. Marahil ay pinabalik iyon ng binata sa flower shop at ipinadala naman sa kanya ng shop para ipaalam sa kanya na tinanggihan iyon ng kanyang pinagpadalahan. Halos mambulat siya sa magkahalong kahihiyan at galit. Too much. This is too much. Bitbit ang mga bulaklak ay tumayo siya sa kinuupuan. Pupuntahan niya si Michael. Magtutuo silang dalawa ng lalaki. Paglabas sa elevator, ay tuloy-tuloy si Jade sa opisina ng general manager ng Vox Incorporated. Bitbit niya sa mga kamay ang mga bulaklak na pinasoli ng binata. Excuse me, ma'am. Sino po ang inyong sadya? Hinarangan siya ng sekretarya ng mahinuhang. Wala siyang balak dumaan sa table nito. May appointment po ba kayo kay Engineer Bivar? Wala. Pero importante, ang sadya ko sa kanya. Mataray niya ang sagot. Ano po ang pangalan nila? Jade Alonzo. Sandali lang po, ma'am. Pasintabi nito at humakbang pabalik sa mesa. Hula niya. Ay tatawagan nito si Michael para ipaalam ang kanyang pagdating. Hindi na ito hinintay at baka tumanggi lang si Michael na harapin siya. Habang nakalingat ito, ay tunungan niya ang pinto at pumasok. Halatang nagulat si Michael na makita siya. Dahil kaagad na nagsalubong ang mga kilay nito. Kausap na rin nito ang sekretarya sa intercom. Never mind, Miss Padilla. Anyway, salamat. Ano ito sa kausap? Hi. Aswala bati ni Jade. Sabay hakbang palapit sa mesa nito. Sit down, Miss Alonzo. Alok nito sa formal na anyo. What can I do for you? Inilapag niya mga bulaklak sa mesa nito. I would really appreciate it kung tatanggapin mo mga bulaklak na pinadala ko, Mr. Bivar. Binili ko talaga mga yan para sa'yo. Napahinga ng marahas ng binata. Miss Alonzo. Jade. Minsan pa nagpakawala naman ng malalim ng paghinga si Michael. Gusto ko sanang tanggapin ang mga bulaklak na yan, Jade. Pero hindi ko nakaugalian tumanggap ng kahit na ano mula sa kahit na sinong babae. Pasensya ka na ha. Hindi ko gusto maging bastos. Malumali na pahayag nito. Pwes, hindi rin ako sanay na tinatanggihan, Michael. Sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mo tanggapin ito. Sagot niya sa kalmante, subalit nag-uutos sa tinig. Abang ang bibig na tinignan siya ni Michael. Warang hindi alam kung maiinis o matatawa basta sa ekspresyon ng mukha nito. Kung hindi ka sanay ng tinatanggihan, hindi naman ako sanay ng minamanduhan. I'm sorry, but I can't take it. Hindi mo yata ako narinig, Mr. Bivar. Sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mo tanggapin mga bulaklak na to. Nagpakabula ng nayayamot na paghinga si Michael. Sinalubong naman niya ang nakikipagsukatan nitong tingin. Nakapagkit sa mga labi ni Jade ang isang matagumpay ng ngiti. Habang palabas ng opisina ni Michael, pinatunayan lamang niya dito na lahat ng gusto niya ay nasusunod. Ayos lang sa kanya. Kahit pinutupin ang lakan ang kanyang imbitasyon, ang mahalaga, tinanggap nito ang mga bulaklak. Iisip na lamang siya ng ibang paraan kung paano ito mapapasama sa kanyang lumabas. Siya pa nagutos sa sekretarya na ilagay ang mga bulaklak sa florera. Takang-taka ang babae habang nakatingin sa amo nito. Pero hindi naman ito makapagtanong habang siya ay kausap. Siguradong siya itong nakatanggap sa mga bulaklak. At ito rin ang inutusan ni Michael na isoli ang mga iyon sa flower shop. Siguro kung ano-ano
Ang iniisip nito ngayon, wala siyang pakialam doon. Bahala ito kung ano gusto nitong isipin. Oh, namimilog ang mga matang na aksyon ni Aliana na malaman nito ang kanyang ginawa. Really, ha? Dito niya sinabi ang lahat. Dahil alam niyang ito ang higit na makakaunawa sa kanya. Paminsan-minsan, ay ginagawa din kasi nito ang ginawa niya. Lalo na kapag type nito ang isang lalaki. Kung kilalang playboy sina Rafael at Aaron, unti-unti namang gumagawa ng pangalan si Aliana bilang isa sa mga notorious na playgirls ng bansa. Sumasakit nga ang ulo ng kanyang tita Maggie dahil dito. Huwag mong sasabihin, kahit na kanino ha? Okay? Lalong-lalo na kina Ali at Sige dahil tiyak, kakantsawan na naman nila ako. Sure, kaya lang, naku-curious ako. Bakit ba ito ginagawa? Gusto mo lang gumanti ba? Sa pagsusupalado niya sa'yo. Interesado ka ba sa kanya? I like him. And yes, isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong makuha ang kanyang atensyon. He's gorgeous. Kaya natural lang siguro magkagusto ako sa kanya. So, alibay na lang pala ang kagustuhan mo makaganti para nalakab nito. Hindi rin. Isa rin yun sa mga dahilan. So, you're trying to say that you like him, but you're also mad at him. Parang gano'n na nga. Pagkikibit niya ang balikat. Ang gulo mo naman palang kausap. Reklamo nito. Huwag mo nang guluhin ang isip ko, okay? Basta, gagawin ko ang lahat para mapaamo ko ang lalaking iyon. And then, I don't know. Basta ngayon, yan ang main concern ko. Paamuin ko ang lalaking iyon, by hook or by crook. Hindi lang niya direktang inamin sa pinsan, pero ang totoo ay masama ang kanyang tama kay Michael Vivar. Gwapo naman kasi ang lalaki. At sa una pa lamang nilang pagtatagpo ng kanilang mga mata, ay pumitlag na ang kanyang puso. If there's such a thing as love at first sight, iyon mismo ang kanyang naramdaman nang makita niya ang lalaki. At tama din si Aliana na alibay na lamang niya ang kagustuhan makaganti dito. Gusto rin niya itong paamuin dahil espesyal ito sa kanya. Sa penthouse siya na ng halian, nakasabay niya ang kanyang ate Nicole na tulad niya ay huli na rin mag-break. Ate, pwede bang magtanong? Aniya, sa nakatatandang kapatid. Love at first sight ba ang nadama mo para kay Kuya Ahmed? Bakit mo naman itanong? Balik itong tanong na bahagya siyang sinulipan. Nagibit siya ng balikat. Well, I think so. Sagot ni Nicole kapag daka. Paano mong nasabi? Anong naramdaman mo nang una kayo magkita? Kumabog ka agad ang aking dibdib nang una magtagpo ang aming mga tingin. Napapangiti pagbabalik tanaw nito. Pakiramdam ko ay matagal na kami magkakilala. Kahit paano lamang kami nakita. Bakit ba? Wala lang. Iniisip ko lang kung mangyayari din ba sa akin iyon. Tumasas ang sulok ng mga labi ni Nicole. Bakit? Gusto mo na bang ma-in love? Tudyo nito. Muli, ay nagkibit balikat lang siya. Ano kaya sasabihin ng kanyang ate kapag nalaman nitong naranasan na niya ang naranasan nito? Pinalipas muna ni Jade ang isang araw. Bago niya inulit ang pagpapadala ng mga bulaklak sa opisina ni Michael. Pero hindi na ito nilakipan ng anumang card. Tinawagan niya ito upang tiyakin. Nakuha nito ang mga bulaklak. Nagsasayang ka lang ng panahon at pera, Miss Alonzo. Umigot ang mga mata ng dalaga. Jade. Sa pagkakataong ito, ay hindi siya pinansin ni Michael. Look, Miss Alonzo, I would really appreciate it if you won't send me flowers again. Hindi kasi magandang tingnan para sa isang babae ang pagpapadala ng mga bulaklak sa isang lalaki. You see, ako ang dapat na gumagawa niyon at hindi ikaw. Pilit na papakahinahong pahayag nito. Okay, pagbibigyan kita sa iyong gusto kung pagbibigyan mo rin ako sa aking imbitasyon sa iyo. Have dinner with me
at itigilan ko na pagpapadala ng bulaklak sa'yo. Miss Alonzo, I can't. Take it or leave it. Putol niya. Sa iba pa nitong sasabihin. Kung ayaw mo, then sorry ka na lang. Papadalang kita ng mga bulaklak hanggang sa pumayag kang sumama sa akin. Nagpakawala ng nayaya mo at paghinga si Michael. Hindi pa man ito nagsasalita ay nararamdaman na ni Jade ang pangalawa niyang tagumpay laban sa lalaki. Palabas si Jade sa kanyang opisina nang dumating naman si Gabriel. Pailing-iling ito. Sa klase ng tingin sa kanya ng pinsan, mukhang alam na nito ang nangyayari. Kung sa bagay, inaasahan na niya magsusumbong si Michael sa kanyang pinsan. Marahil ay humingi ito ng permiso sa kanyang pinsan para makipagkita sa kanya. Ayoko sanang paniwalaan si Michael, pero wala akong nakikitang dahilan para magsinungaling siya sa akin. Sabi nito, baka naman gusto mong sabihin sa akin ang nangyayari. Wala akong dapat ay paliwanag, Gabi. Walang masama sa ginagawa ko. Salat sa emosyon niyang sabi, walang masama, Jade. You're sending him flowers. Nasa todo ang disgustong saad nito. So what? Humakbang siya patungo sa elevator. I like him, kaya natural lang iyon. Pero babae ka. Okay lang sana kung lalaki ka, but you're not. It's not proper. Gabi, pantay-pantay na ngayon ang karapatan ng mga babae at lalaki. Kung pwede kayo magbigay ng mga bulaklak sa amin, pwede rin namin gawin iyon. Pumasok sila sa bukas sa elevator. Ilan sa lula niyon ay mga pinsan niya, palibhasa. Oras na ng uwian. Oh, bata kasi mangot kay Jade? Tanong ni Miguel. Akbay nito ang buntis sa asawa. Nagtatalo ba kayong dalawa? Wala, kuya. Maagap na kailan ni Jade. Bago pa man makapagsalita si Gabriel, kinukulit lang ako nitong si Gabi. Akala ko nag-aaway kayo. Hay, Ate Kring. Bata niya sa asawa nito. Ikaw ang pinakamagandang buntis na nakita ko. Binola mo na naman ako, Jade. Napapailing na wika ni Kring. Pero salamat. Nagkangitian sila. Napansin niya na roon din ang magkabiyak na sina Aaron at Yasmin, Stephanie at Ding, at sina Jervis at Ali. Pagdating sa parking lot, ay sinamahan sila Gabriel hanggang sa kanyang sasakyan. Pansamantalang nilang pinutol ang kanilang pagkatalo sa loob ng elevator. Pero mukhang wala itong balak na basta lamang siya paalisin nang hindi nito nalilinawan ang lahat. Gabi, wag mo nga akong buntutan at baka makahalata sila. Irap niyang saway sa pinsan. Sinabi ko naman sa'yo, wala akong dapat ay paliwanag. Fine, kung ayaw mo talaga magpaliwanag, sabi ni Gabriel. Pero sagutin mo ang aking tanong ng matapat. Ano ba ang balak mo sa kaibigan ko? Gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya. And then, nakibit siya ng balikat habang binubuksan ang pinto ng kanyang kotse. Jade, kung balak mo siyang paglaruan, hindi ko siya balak na paglaruan, okay? Maagap na yung putol. Alam mo, hindi ko magagawa ang iniisip mo. Ano bang malay ko? Kung na-impluensyahan ka na ni Ali. Kayo lagi magkasama, kaya hindi malabo ang sinasabi ko. Umikot ang mga mata niya paitaas. Sa halip na makapagdiskusyon pa, ay sumakay na lamang siya sa kotse.